Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa palat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglebak-lebak na with evidence. Ako po ang designer ng bumagsak na Isabela Bridge. Nagsalita na. Kasi itong si BBM, feeling expert kasi. Ano bang sinabi ni BBM nung pinuntahan niya doon? Sabi ni BBM, it's a design flaw. Mali yung design. Naku, si BBM talaga. Habang in-inspection niya ang gumuhong Kabagan Santa Maria Bridge ng Isabela last Thursday. Sabi pa ni BBM, I always have a saying, fix the problem, not the blame. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who is responsible. Tapos sinisisi pa nila yung driver ngayon. It's a design flaw. Mali yung design. Wow! So, heto kabibig ha, ang pagsagot ng designer ng na-collapse na Isabela Bridge para bigyan niya ng linaw ang mga tao. Baka maniwala ang mga tao sa sinasabi ni BBM na mali ang design. Si BBM talaga. So, eto kabibig ha, makinig tayo mga kabibig sa kanyang explanation. Na-interview kasi siya sa One News. The specifications ng bridge code, both nung 2015 and yung the early bridge code before the retrofitting, I think it was 1997. So sinasabi niyo bale, tama lang yung design as per the bridge code nung ginawa yung bridge, pero ang mali ay nasa dump truck, tama ho ba? Are you saying that ang may kasalanan talaga ay yung truck na nag-overloading? Yeah, ang truck kasi natin ang bridge code kasi natin, nakakopya tayo sa American na code. Ang American na code is based sa kung ano ini-specify na manufacturer. So, therefore, ang mabababa lang yung axle load na ginagamit namin sa design. So much so na pwede ba akong mag-share? Hindi. Sir, medyo bilisan po natin kasi anyway, summary. Sa bridge sign kasi ng code, ng DPWH, sa department order nila, ang nagpapalagay sila ng load limit na 27 tons sa 10-wheeler, yung dalawang tandem axle sa likod, tapos gulong sa harapan. So, kung itong mga load limit nila ng mga tulay, nakabase ito sa ginagamit namin sa design ng mga load. Nakabase sa American naman na code. And itong Kabagan Santa Maria Bridge, 2 lanes ito, 2 lanes to na tulay. Kung susumahin, pwedeng dalawa. Ang design namin yun, 2 truck sabay. So, 27. Yung 27 tons, pwede mong doble in 54 tons, kakayanin siya. So, sir, ang sinasabi po nyo, yung specs that were required of you dun sa design ng gobyerno, yung dinesign yung specs, hanggang 54 tons. 54 tons, kakayanin siya. As per the specs na nirequire sa inyo ng DPWH noong 2012, 2013, tama ho ba? Yung sa bridge code, nakasunod sa bridge code. So, engineer, ay mali yung sinabi ni President Bongbong Marcos na ang problema ay design. No comment. Hindi, engineer, linawin ko lang. Kapag ganyang merong binibigay sa inyong pang-design, ang magbibigay nung specs ba DPWH, kailangan pa ba nilang sabihin na kailangan tong bridge na to, kaya yung 52 tons, o kailangan tong bridge na to, kailangan mas mabigat na gross weight ang kakayanin? Pwede ba nilang sabihin yon na i-design nyo tong bridge na kahit mabigat na truck ang dumaan, pwede? Sino yung mauuna, kayo o yung DPWH? Actually, hindi DPWH, hindi kami. Merong bridge code na kumbaga, yun yung kodigo natin. Parang legal code. Understood na yun. Yun sinusunod understood yun, nasusundin yun. Para pong default, ibig nyo sabihin, kumbaga, wala nang pag-uusapan, ito dapat, gano'n. Wala nang konsultahan. Lahat ng design. Pero bakit po nasabi ng presidente na ang problema ay design? Very vehement siya ron. Mahirap kasi
alam nga naman sabihin ko, hindi siya bridge expert eh. So, definitely yan. Pero dati ho kasi engineer, ang tawag, nagtatawanan sila dyan eh, dahil ito daw yung pinaka-expensive na footbridge. Oh. Dahil for a long time, mga Expensive. tao lang ang nakakadaan. Tapos pinadaan tricycle, tapos mga kotse. Tapos nung pinadaan na, nung inopen na sa lahat, dyan bumagsak. Ang sabi nung engineer na kausap namin a week ago, ay 110 tons yung truck. Tinitignan namin yung truck. Ang 110 tons kasi ay 3 Abram tanks, no? Ang timbang. Ibig sabihin, 3 Abram tanks na magkakapatong yung bigat ng kwan na yan, ng truck na yan. Natimbang nyo ba yung truck na yan? Hindi, ang Region 2, DPWH, ang nang sukat nung yung box sa likod, dump box ang tawag yan. Yung lapad, yung haba, saka yung taas. Na-compute nila yan na more than 30 cubic meters yan. Tapos yung mga bato-bato na nakita niyo na kumuha rin sila ng sample dyan, tapos tinimbang nila, nasa 2.8 tons per cubic meter ata. Pag minultiply mo yan, lumabas sa computation nila, 85 tons yung dala ng truck. Tapos yung truck nila na 17 tons, pag pinagsama mo yung dalawa, total niyan, 102 tons. So sir, you're saying basically talagang overloaded Galing sa ang truck. DPWH Region 2 yung information. Wala akong secondary lang ang information. So ano Yung po, didinig ko rin lang o napapanood ko rin lang sa balita. so ano po mangyayari dyan? Kung sinisisi kayo ng pinakamataas na opisyal ng bansa, no? Anong mangyayari diyan? Kayo ba yung kakasuhan? Yung truck ba ang kakasuhan? Yes. Ano bang kasuhan diyan? O baka lalabas diyan na may kasalanan si Zelensky. Yeah, si Putin yan, kasalanan yung Putin yan. Hindi. Kidding aside, yung mga ganitong pag nagko-collapse, para bang aeroplano nag-crash, mag-investigation ka. Dapat may forensic engineering investigation ito. Bakit ito yung bumagsak? Kung susundan pa natin yung sinabi ni Senator Kiko Pimentel, bakit mula 2022, 6 na yung tulay na bumagsak dyan sa mga overloaded na truck? Correct. Dapat imbestigahan, sabi niya, imbestigahan daw ng Senado. Dapat i-forensic to bago magbitaw ng statement. At base dapat siya sa resulta ng forensic engineering investigation. Pala. So engineer, hindi yan problema ng Engineer, pwede bang sabihin sa inyo ng DPWH, pwede bang imbis na yung default default design niyo, specs niyo, pwede bang i-fortify yung bridge niyo para makayanan yung 102 tons Yun na pala. truck? Tama. Kasi may nakikita naman kami mga bridge na built for that kind of yung ganong tonelada. Pwede bang sabihin yun sa inyo ng DPWH, pagkakontrata sa inyo, i-design nyo ako ng ganitong bridge na kaya tong ganitong weight. Pwede ba nila sabihin yun? Actually, in one sense, ginagawa nila yun. Kasi ngayon, ang mga major highways nila, 4 lanes. Kaya kapag naka-design ka ng 4 lanes, parang naka-27 times 4 ka, 108 tons na kagad yun. Kaya niyan dalhin. Basta isang overloaded truck lang, kaya niyan 108 tons sa 4 lanes. Ang problema natin ngayon, yung mga 2 lanes natin na mga lumang tulay. Dahil yung mga bagong tulay ng DPWH, gusto nila 4 lanes ang 4 lanes na So yung rated capacity po pala is per lane. So per lane. Pag mas maraming lane, per mas lane, mabigat truck kaya. ang ilalagay mo pag Opo. nagde-design ka. Ang design namin is worst case, sabay. Per lane, sabay, merong truck. Kapag Yun pala mga kapibig. Yun pala ang nangyayari. So at least may konting information tayo, di ba mga kabibig? Ito si Bongbong Marcos, design is something sure fa ek. Balikan natin yung statement ni Bongbong Marcos mga kabibig. Ito kasi yun pumunta siya, nag-check at ito yung kanyang statement. Na-inspection na natin. Nandito si
Secretary Mano Bunuan para nga explain kung ano yung nangyari dito. Ang ending nito, ang puno-tulo nito, design flaw. It is a design flaw. Mali yung design. Ang history kasi nito, dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan to under 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon yung detailed design. Design is really weak. Dahil kung tutuusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge, nakasabit. Ganyan yung arko na ganyan, tapos parang yung bridge, engineer talaga. Suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan. Diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-anchor nung support, tignan niyo, doon lang sa baba. Dapat sa taas yan hanggang sa taas. Para hanggang sa taas para yung buong nag-aralan niya ang nagsusupport sa kanya. Yan yung bakal na nakikita ninyo at saka yung semento. Yan lang ang nagsusupport doon sa buong tulay. So mahina talaga ang design dito. Hindi natin ang galing niya malaking nung una pa nga ang ginagawa ito kasi naging umabot 900 million natin yung original na budget. Umabot ng 1.2 dahil nag-refit. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang, may nakita na na gumagalaw, na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So, the whole process is, okay naman, yung construction, yung contractor, sinunda naman ang plano. By the book naman yung kanyang ginawa, so up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang, yung specifications, mali. So, this is a design problem. Napos, this is a 44-ton bridge. Dapat 44 tons ang acceptable load. Yung dalawang truck na yan, yung naiwan yung isa, over 100 tons yan. Dalawa yan ang dumaan. Tama naman. Kaya, ayan ang nangyari. Hindi talaga kaya. Ito yata yung una Ito yung bumigay. Wala nang plate Ito. Galing ni BBM. Sumunod na lang. Kapaka natin sa Pangulong Bongbong Marcos. Mag-analyze kung ano ang nangyari. Tama. Kaya nakaganyan yan. Hindi dito. Dahil tama. Dito bumigay. Tama. Ginila lahat ito. So, wala. We have no choice. We have to go back. So, yung nagtitipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo. Gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Sir, who should be held liable? Sino bang liable? Well, I always have a saying, fix the problem, not the blame. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who is responsible. Who is responsible is basically who made the design. Because their design was poor. Engineer. Look what happened. Responsible ng engineer. And then also, those trucks should never have been on the bridge. So, sino liable ng province? Hindi national to national. Yeah, we have to be more careful about monitoring yung mga load. Kasi ganda ng problema. Kung 44 tons ang sinasabi, sasakyan mo ng 200 plus tons, medyo hindi nakakapagtaka na ganun. So, yun yung kabibig, Nakita din si BBM na nag-explain about sa kung ano ang fault sa bridge. At nagsalita naman ang designer ngayon. So, ano ang iyong komento tungkol sa mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time.